Kinatigan ng House Prosecution ang pahayag ng Justice Department na hiwalay ng criminal proceedings sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na magsampa ang DOJ ng kasong kriminal kaugnay sa umunay pagbabanta ng bise kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Nahaharap ngayon sa kasong kriminal kaugnay ng umano'y grave threat si Vice President Sara Duterte matapos itong ihain ng Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court nitong Martes. Dahil ito sa umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa dokumentong ito ng inihaing kaso sa korte, nakasaad na ang pagbabanta mula sa Vice-Presidente ay may kaparusahan sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Nangyari ang pagbabanta noong taong 2024 sa isang online press conference. Sabi ng bise, may kinontrata na umano siya para kitilin ang buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng pamilya nito kapag may nangyaring masama sa kanya. Walang habas din niyang pinagmumura sina Pangulong Marcos Jr. at pamilya nito. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Bago ito naihain ng DOJ bilang kaso, inimbestigahan muna ng National Bureau of Investigation ang nasabing pahayag. Noong 2025, inirekomenda nila ang pagsasampa ng reklamong 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice-Presidente. Sa investigasyon ng NBI, nakita nito ang umano'y reasonable certainty of conviction para sa mga nabanggit na criminal charges batay sa mga ebidensyang nakalap ng ahensya. Well, under the law, specifically Republic Act 10867, the NBI has primary jurisdiction to undertake investigations on cases, among others, cases involving threats to security and assault against the persons of the highest officials. Ang nasabi ring pagbabanta ay nakalagay sa Article 4 ng impeachment case laban sa bise. Isa pa lamang ito sa 4 na artikulo ng kanyang impeachment case na nililitis ngayon sa Senado. Pero sabi ng legal counsel ng bise na si Attorney Paul Lawrence Lim, inihanda na nila ang kanilang kampo para sa ganitong posibilidad ng pagsasampa ng reklamo. Sa ilalim din anya ng batas, inosente ang Vice-Presidente at kumpiyansa silang maibabasura ang kaso laban sa kanya. Samantala, kinahaharap din ni VP Duterte ang alegasyon ng misuse of confidential funds. Iba pa ang umano'y panunuhol niya sa mga opisyal ng DepEd nang maupo bilang kalihim nito at maging ang unexplained wealth o hindi pagtutugma ng kanyang kinikita bilang isang lingkod bayan sa nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Binigyang diin naman ng DOJ na hiwalay ang criminal proceeding ng kagawaran sa paglilitis sa impeachment case ng Vice-Presidente, bagay na sinang-ayuna naman ng House Prosecution Panel. So far as the prosecution is concerned, wala namang impact sa amin ang filing of the case. Siguro it bolstered the fact na totoong may threats that were made. The other one has a certain penalty which does not substitute the penalty of whoever comes first, no, either the penalty of conviction in the case of the impeachment court is removal from office. It does not substitute the penalty which I believe in the criminal proceeding over the issue on grave threats is being filed against her. Ang impeachment trial ay layuning matukoy kung may sapat na batayan para panagutin ng impeachable official, habang ang paglilitis naman sa DOJ at Korte ay nakatuon sa posibleng kriminal na pananagutan niya sa ilalim ng batas. Sheila Natividad, para sa Bayan.